Hello mga mates, welcome to my channel. Topic natin ngayon ay mga differences sa barko part 2. Mga differences sa barko part 2. So ito na. Number 1, magnetic compass and gyro compass. So magnetic compass, yan ang luma na compass. Nakalutang sa tubig yan at saka alcohol. At saka na-rely siya sa magnetic field. At kahit walang kuryente, umiikot pa rin yan. Whereas sa gyro compass, mas more accurate ang gyro compass. Kunti lang yung error. At dry compass na din siya. At nag-rely siya sa kuryente. So, para sa electronic na sa compass. So, kung walang kuryente, hindi siya magana, hindi siya mag-ikot. Walang power. Number 2, paper chart and ECDIS. So, dito sa Centralia, hindi ko naranasan yung ECDIS. Pero paper chart, kadalasan ito. Paper chart, mano-mano. Sukat sa distansya, kuha sa course, mano-mano plotting, sa malaking papel na mapa. So, yan, paper chart. Mano-mano. Dito sa Intraland. Whereas sa ECDIS, kadalasan sa mga foreign to, international, ay isang electronic chart at automatic na lahat na na-compute na. Hindi na kailangan magmano-mano plotting. Kahit nga yung wind at saka yung ETA, automatic na niya ibigay. So, yan ang advantage ng din. ECDIS. Number 3, radar and ARPA. So, yung difference nito, marine conventional radar ay yan ang luma na radar at mano-mano pa rin ang radar plotting para malaman ang target course, speed, CPA, and TCPA. Mano-mano plotting para malaman mo kung mabangga o hindi. Whereas ang ARPA ay ang tinatawag na automatic radar plotting aid ay walang kahassle-hassle kasi compute na niya lahat. Tsaka automatic na siya. Malaman mo na kung mabanggaan kayo or hindi. Number 4, orange buoyant smoke and self-igniting or self-activating smoke. So, difference nito, ang orange buoyant smoke, pang distress siya or abandoned ship para ma-rescue. Nakalagay siya sa lata. Nakalata ang forma nito at mano-mano ang pag-activate. Itong self-activating or self-igniting smoke ay pang man overboard siya. Tapon mo lang siya sa dagat at automatic na mag-activate ang usok niya. Number 5, AB and OS. So, difference nito, yung AB at OS, itong able-bodied seaman ay kaibahan nila ay meron siyang navigational watch duty at sila yung timonel, helmsman. At mas risky yung trabaho nila. Working aloft, working overboard, in closed spaces, sounding, etc. Masalag pa sa 6 feet yung height na trabahoin nila, AB yan. Kasi more experience sila. Whereas yung OS, walang navigational watch duties, hindi pwedeng maging timonel, pero pwede ma-practice at pareho lang sila sa AB kung mag-deck maintenance. Number 6, stored type and cartridge type ng portable fire extinguisher. So, itong stored type ay pressurized siya at may pressure gauge at may pressure mix na hinalo. Meron siyang pressure gauge. Itong cartridge type, walang pressure gauge at nakaseparate ang pressure niya. Number 7, Monkey Island and Sandik. So, Monkey Island, kadalasan nasa cargo vessel type siya at nasa itaas ng navigational bridge. May mga antena. So, Monkey Island tawag yan. Itong Sandik ay kadalasan sa mga cruise ship or passenger ship. Malawak, malaki ang Sandik at doon kadalasan sunbathing ang mga turista or mga pasahero. Number 8, crane and derrick. Crane ay freely siya makaikot 360 degrees, up and down 360 degrees at may crane house siya at mas malakas siya. Itong derrick naman, lumang design type ng crane, may limit yung ipag-ikot niya, hindi siya maka 360 degrees, walang crane house, so kung maulan, mabasa talaga na operate ng derrick.
Tsaka itong madaming kable siya, tsaka may mga poste, madaming poste. At matagal siya makaikot din. Itong yung difference ng crane at direct. Number 9, pilot ladder and embarkation ladder. So itong pilot ladder, pang piloto lang talaga siya pwede gamitin. At saka meron siyang spreader. Yung spreader, yan ang parang may mataas na part siya ba na para hindi mag-ikot, magalaw yung pilot ladder. Pang pilot lang talaga siya. Whereas itong embarkation ladder ay kadalasan nasa boat deck siya or sa embarkation deck kadalasan. Tsaka wala siyang spreader, walang spreader. Pantay lang yung height niya na niya. Tsaka at pwede siya gamitin kahit saan. At kadalasan katabi ng life raft siya. Minsan siya yung emergency na ladder. Number 10, last is rigid type life raft and inflatable life raft. So itong rigid type life raft or donut type life raft, luma na type sa life raft, matigas at matibay. Mas kadalasan matigas at matibay, kadalasan rigid type, luma siya. Itong inflatable life raft, ito ang pinaka-modern na life raft, nakalagay sa capsule at saka automatic siya mag-inflate pag na-submerge ng 4 meters. At pwede din malamano pag-activate. Saka malambot siya, guma yung body parts niya. Yun lang mga mates. Kung may dagdag kayo, please subscribe, comments, like, and shares. Thank you.